Patungo sa Democratic Republic of the Congo, si World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus para personal na pangunahan ang pagpapalakas ng mga hakbang laban sa lumalalang Ebola outbreak sa bansa. Ayon sa WHO, ang kasalukuyang outbreak ng Bundibugyo strain ay itinuturing ng ikatlong pinakamalaking Ebola outbreak sa kasaysayan ng DRC. Nananatiling walang aprobadong bakuna o gamot laban sa nasabing uri ng virus, kaya mas mahirap pigilan ang pagkalat nito. Mula nang ideklara ang outbreak noong May 15, umaabot na sa mahigit 1,000 pinaghihinalaang kaso ang naitala sa Congo, habang mahigit 200 naman ang pinaghihinalaang nasawi dahil sa sakit. Ayon pa sa WHO, posibleng mas mataas pa ang tunay na bilang ng mga nahawa at namatay dahil marami pa ring kaso ang hindi nakukumpirma. Unang magtutungo ang WHO chief sa Kinshasa bago pumunta sa Ituri province na itinuturing na sentro ng outbreak. Sa Ituri din naitala ang mahigit 70% ng mga kaso ng Ebola. Kasabay nito, patuloy namang nakikipaghabula ng mga health authorities sa pagtukoy at pag-isolate ng mga posibleng nahawa upang mapigil ang mas malawak pang pagkalat ng virus. Ngunit mas lalong pinahihirapan ng mga operasyon dahil sa patuloy na labanan ng mga armadong grupo sa silangang bahagi ng Congo. May mga ulat din ng pag-atake sa mga health facilities habang may ilang komunidad na hindi naniniwala sa pagkakaroon ng Ebola. Dahil dito, nanawagan si Dr. Tedros sa mga naglalaban ng grupo na magdeklara ng pansamantalang tigil putukan upang makapasok ang mga medical team sa mga apektadong lugar. Ayon sa WHO, ang patuloy na sagupaan at paglikas sa mga residente ang isa sa mga dahilan kung bakit mas mabilis kumalat ang virus sa mga overcrowded camps at liblib na komunidad. Samantala, pinaigting pa ng WHO ang testing at pagpapadala ng medical supplies sa mga apektadong probinsya sa pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Congo at iba't ibang international partners. Nagpadala rin ng halos 5 toneladang medical cargo ang MONUSCO o United Nations Peacekeeping Mission sa Ituri para tumulong sa mga operasyon. Pero ayon sa mga humanitarian workers, patuloy pa rin naaantala ang mga pagresponde dahil sa mga restriksyon sa mga biyahe papasok at palabas ng Bunia, ang kabisera ng Ituri province. Bilang paghahanda laban sa posibleng pagkalat ng virus, nagpatupad na ng mas mahigpit na travel restrictions ang ilang bansa kabilang na ang Estados Unidos. Pansamantalang ipinagbawal ng Washington ang pagpasok ng mga green card holders na nagmula sa DRC, Uganda at South Sudan sa nakaraang 21 araw. Patuloy naman ang panawagan ng WHO sa mga komunidad na makipagtulungan sa mga health workers at agad magpatingin sakaling makaramdam ng mga sintomas ng Ebola upang maiwasan ang mas malawak pang pagkalat ng nakamamatay na sakit. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon.